Good morning! Good morning! Ito dapat masigla po tayo. Kung ano man ang naramdaman natin sa katawan, huwag po natin isipin po yan. Normal na po yan. Normal na po. Kung sakali po, pakiusap ko lang mga kapatid, kung medyo maantala kung kunti, o medyo ma-distract tayo ng ating karamdaman, ipinauna ko na po sapagkat magdadalawang linggo na po tayo na may trangkaso, hindi tayo nakapagpahinga, masyado tayong abala sa ating mga gawain, sa ating trabaho, kaya napipinat po tayo. Yan. Kung saan tayong lupalop kasi na napupunta. Actually ngayon may gawain kami sa barangay. May pulong kami alas 8. Pero hindi po pwede po na mas unahin natin. Sabi nga ni Apostol Pablo, mas unahin natin ang Panginoon kaysa sa tao. Yan. Sa umagang ito mga kapatid ay mangyari lamang po na ating pumunang tunghayan po ang aklat ng Salmo o Psalms 102, verse 25 down to 26. O mga awit. Sa iba pong salin ay awit po yan. Psalms o Salmo. Marami pong mga ano po yan. Salmo, awit. 102, 25, 26. Ganito po sa pagkakaliwat sa aking tangang banal na kasulatan, mga kapatid, kung inyo po akong nasusundan. At pagsundan po, at ganito po ang sinasabi. Nang una, ay nilagay mo ang patibayan ng lupa. At ang mga langit ay gawa ng iyong mga kamay. Sila'y uuwi sa wala, ngunit ikaw ay mananatili. Oo, silang lahat ay maluluma na parang bihisan. Parang isang kasuotan na iyong mga papalitan at sila'y mga mapapalitan. Loobin nawa at purihin natin ang Panginoon sa umaga ito na ating pong sinisipi ang isa sa kanyang mga sulat. Ngayon po ay unang tindig po na yung lingkod sa taong itong year 2012. Noong nakaraan ay huling tindig na yung lingkod na nakalimutan ko na yata magpaalam sa inyo noong nakaraang taon na kung niloobin ay tayo po ay makakabalik ngayon. At niloobin po na tayo po ay nakabalik muli sa taong year 2012. So, ito po ay bagong taon. Pero sabi nga, lahat ito ay manluluma rin. Sabi nga, no? So, about eschatology, yung ating pong magiging paksayin o ipaglilingkod ng inyong lingkod sa umagang ito. Eschatology, ano po? Na mula sa wikang Grego o Greek, sabi nga ron, eschatos means last thing. Ano po? Logos means word. Sige po, eschatology. Sige po yan. So, study of the last things. Sabi nga, ano po? Kaya isa po yun sa ating mababasa yung aklat ng Salmo, no? Na maluluma ang lahat ng mga bago, ay darating ang panahon na tayo po yan maluluma. Ano po yan? Noong panahon ng kasikatan, ibig sabihin po yan, ni kapatid na Willie, pero ngayon ay unti-unti na po siyang kumukupas. Ibig sabihin po yan. Sapagkat yung kanyang lakas ay hindi na po yung dating lakas. Maging ang yung lingkod ay noong kalakasan, ay medyo may kayabangan tayo sapagkat tayo po yan naging pahinanti. Tayo po yan nagtrabaho sa RCA na ating pong mga binubuhat ay mga bigas na talagang doble banda na tinatawag. Pag sinabi pong doble banda, ang sako po yun ay abaka. Malalapad po yun, pangkopra po yun. Abaka po yun, mabigat. Sako pa lang mabigat na po. Yan. So katumpas na po halos yan ng 2 sako. Ay plus yung sako ay mabigat. So, 2 sako mahigit.
ay papatungan ka pa ng isang sako na pangkarniwan. 3 sako po ang buhat-buhat mo. Ang problema, mataas pa rito sa bubong na ito ang paghahatiran mo nung binubuhat mong 3 sako. Sapagkat may andam nyo po yan at iahon po sa itaas dahil doon mo ikakamada. Yan, so paakyat yan ngayon, akyat po dito pa ganon. Ibig sabihin, dalawang akyat ka pa ganon. Ibig sabihin po yan. Dahil doon mo ikakamada. Ang masakit pa ka mo yan, yung muyug-yug yung inaapakan mo. Yung andam nyo, yung tabla. Ay, yung muyug-yug po yun. Sa kabila ng ating bagito po tayo, nandun po talagang ang kaba ko, talagang nadidinig ko yung kalabog ng dibdib ko. Nadidinig ko. At pag tumingin na po sa baba, abay, manulula ka talaga sa taas. Yan. Ang iniisip ko na lang, ibabalibag ko talaga yung pasan-pasan ko. At kakapit ako sa andam nyo na lang. Kasi yung muyug-yug eh. Yan. Ay yung pala sa katagalan ay baliwala. Practice lang, kumbaga sa ano ko yan. Nasa ensayo. So, sinasabayan ng pala yung indayog noong andam nyo. Ibig sabihin po yan. Para po, ibig sabihin, makuha mo yung technique. So, ganun po yan. So, yung ating mga kalakasan ay kumukupas. Ibig sabihin po yan. At maging noong tayo nagtatrabaho sa bukid ay isa tayo sa mga hinangaan doon sa mga gawain yan. Pero lahat ngayon ay kumukupas. Hindi na natin kayang gampanan ngayon. Lalo na yung lingkod ngayon po. Yan, bakit po? Wala na po yung lakas na yung tulad ng dating lakas natin. Bakit po kamo? Pagdating ng hapon, maniwala ka na. Yan. Halos sinasalubong na ako ng anak kong lalaki doon sa kanto. Yan, ano po. Para kunin na yung bag ko. Sapagkat ang bag ko, alam nyo, malaki. Kargado kasi yun, iba-ibang mga dokumento. At maghapon kong karga-karga yan. Yan. Ay halos silahod na. Masakit na po, marami na akong naramdaman. Yung bukong-bukong ko, yung tuhod ko, sapagkat mga dispalinghado na. Tayo po kasi ay 4 times tayo nahulog sa inyo. Itong aking kanan ay bali luminsad po yan. At dala ng kayabangan ng ating kabataan, hindi tayo nagpahilot. Kasi pustahan ng araw nalulundagin mo yung 16 na hakbang. Yung tawag sa amin kasi pakpak, yung taga ng doon kaapak, ano po. Yan. Ay 4 kaming lulundag. Ang bawat isa sa amin ay binigyan ng isang gulok. Yan. Yan. Ay bumaba na yung aking mga kalaban. Tanging ako doon na naiwan. Kasi naisip ko, ang puzzle, ang solusyon nasa itak. Kasi lahat kami may itak Di po ba? Yan. Bakit kami binigyan ng itak? Anong purpose ng itak? Yan. Kaya, nag-iisip ako, pinababa na ako, nung mga sabi, nag-iyawan na sila. Ay ayaw kong bumaba dahil talagang gusto ko manalo Yan. Ay tusin mo 3 blooding na tuba. Tuba ako sa probinsya kasi ang labanan Yung blooding ko, barilis po ng, parang, yung tawag niya, baril. Ano po yan? Kaya lang, mga kahoy po yun na dinikit-dikit na kulay bilog. Kaya kaya kung punta kayo ng Quiapo, meron kayo mabibili dyan na yung barrel man, hawig po yan. Yung tinatawag kong imbaka namin ng tuba. Ay gusto kong manalo ng 3 barilis na tuba. Yan. Ay gumawa ko ng paraan. Yun nga po, lumundag tayo. Yan, ano po. Yan. Pero bago tayo lumundag, tumagako ako ng 3 dahon ninyo. Yan. At magkabilaan, at i-crosswise ko ng ganyan yung isa, itinali ko roon, doon ako humawak, lumundag ako. Yan ano po. Ang problema ko, mali, sapagkat tama yung ginawa ko, may kamalian lang. Bakit? Ang pinutol ko kasi doon sa taas na mabigat na mismo, na nakatikom ang dahon. Dapat ko sila yung makukuha yung bukang-bukang dahon. Ano po. Yan. Kaya pag lundag ko, parang nakaagapay na ng konti, pero parang walang saysay. So yung bigat ko, parang talagang tulo pa rin. So pagpagsak ko sa lupa, lumingsad yung pako. So hindi ako nagpahalata na may pilay na ako, kasi baka ma-disqualified Ibig sabihin ko yan, masasayang yung 3 bariles. So ibig sabihin, hindi ako nagpahalata, pero halos segundo lang magang-magana. So ang ginawa ko, umuwi ako. Hindi ako nagpahilot.
Ako mismo ang kumamot, tapal-tapal ng tuba. Yan, sa sarili ko, nilagyan ko ng langis na iniinit ko lang, ako na lang. So, isang buwan po mga kapatid na tiniis ko yan. Dala po ng kayabangan. Yan, kayabangan ninyong lingkod. Tignan po yan. So, kalakasan. Pero lahat po yan ay lumilipas. Yan po ngayon ay iniinda ko na. Yan, iniinda ko na. Yung aking kaliwang tuhod naman, basag po ito, ang buto. Hindi na ako nagpa-doktor. Yan. Kasi, isip ko naman, simple, matagal tayo ng trabaho sa doktor. Kukwartahan din naman ako. Ay gagamutin ko lang, ako na magbibili ng gamot, antibiotics, tapos yung anti-tetano. Parang ano po yan. Kasi, nahulog naman ako sa kawayan. Tumama naman ako sa hollow block yung tuhod ko. Yan. Durog yung hollow block, pati yung buto ng tuhod ko, yung pinakabilog doon sa gitna, ito, yon, yan, durog po yan. Anong time na yon ay guard po tayo, panggabi ang duty ko, singkad na mahigit 10 taon, puro gabi po tayo. Pasok pa rin po tayo, pero magang-maga po yan, hanggang hita ko lang pababa. Magang-maga po yan. Ay mabuti na lang kuha mo, at tayo po yung OIC. 21 guards kami, ako po yung pinaka-OIC. Mando lang tayo ng mando. Sa pamagitan po ng order po natin, sa pamagitan ng radio communication. Order lang ko sa mga tao ko, halimbawa, Jaguar 1, sabi nyo, proceed ka dito sa location ko, kasi gano'n ganito, yan, ibig po yan. Kasi hindi ako makagalaw, nagdudugo. Lahat po yan mga kapatid ay ibig po yan. Lumilipas. Lahat po yung mga lakas natin yan ay lilipas. Sabi nga gano'n. Pero sabi nga, ang Panginoon, sabi nga gano'n, ay nandoon pa rin. Kaya, ang sabi nga gano'n, ay manuluma. Mapapalitan yung mga bagong ito ay mapapalitan. Yan. At sabi nga gano'n, dapat ho tayo laging naghahanda. Yan. Bakit po? Kasi kung umaasa tayo lagi sa kalakasan natin ito na hindi tayo naghahanda, lalo na po sa ating hinaharap. Sabi nga gano'n, malakas pa naman higa ko Sabi nga gano'n, ano? So parang hindi mo pinaghandaan yung iyong buhay sa darating. Lalo po sa ating kalagayang espiritual. Yan. Malakas pa naman higa ko. Kasi ang mentalidad ng ating mga kababayan, kuminsan, mahilig sa last 2 minutes. Ano na lang higa ko magsisisi kung last 2 minutes na? Ha? Yan, sabi nga ron. Saka na lang ikaw full blast. Yan. Maglilingkod sa Panginoon dahil last 2 minutes na. Paano kung hindi ka na naabutin ng last 2 minutes? Ha? Paano tayo kung hindi na umabot doon sa last 2 minutes? Yan. So dapat po, habang bata pa nga, ay dapat pinaghanda na natin po yan. Yan. Kasi ang lahat, sabi nga ganun, lumilipas, kumukupas. So, ibig sabihin yan, dapat po naghahanda tayo. Kasi darating, sabi nga, ang araw ng Panginoon, sabi ni Pedro, sa ikalawang Pedro, 3:10, sabi nga ganito po, 3:10, ano po, ng ikalawang Peter. Pakibasa po lang natin mga kapatid kung ano pong sinasabi riyan ni Peter regarding sa ating pinapaksa. 3 verse 10. Dadapot darating ang araw ng Panginoon. Excuse me. Na gaya ng magnanakaw na ang sanglibutan sa araw na yan ay mapaparang, nakasabay ng malaking ugong, at ang mga bagay sa langit ay mapupugnaw sa matinding init. At ang lupa at ang mga gawang nasa lupa ay pawang masusunog. Kita nyo na, ganyan po yung pagdating ng ating Panginoon. Ibig po yan. Para magnanakaw. Ibig yun, surprise ito. Ibig po yan. Hindi po natin sukat akalain. Ibig po yan. Kasi surprise ganyan po yan. So, sabi nga nun, the last thing, sabi nga nun, example po natin, nung araw mga kapatid, sa hinagap lang po natin masasabi o sa isang mga binatang nagliligawan at dalaga, ano po, na kanyang nililiyag, nagagamit yung mga katakang sabi ng ganun, ipagkakaloob ko ika, sabi niya, Juan. Sisikapin ko ika, alang-alang sa pag-ibig ko sa iyo, papatunayan ko lang, pupuntahan ko ika yung Juan.
O susungkitin, may mga sinasabi pa, susungkitin yung buwan eh. Alay lang eh. Yan eh, mga bulaklak ng pananalitang dila. Ibig po yan, ano? Yan. Noon. Pero dumating yung panahon, narating yung buwan sa pamagitan ng Apollo 11. Yan, hindi ko masyadong matandaan kung anong taon yun, ano? Yan, pero bata pa ko noon. Yan, po. Yan. Neil Armstrong, si Aldrin, at saka si Juan ang nakaapak nakaano ron, ano? Nakarating. Isip yan. Tatlo sila. Yung mga astronom. Yan. So, sa madaling salita, yan po yung mga noon. Pero lahat yun ay narating at lumipas na. Yan, lumipas na. So, wala lang katakataka. At ngayon sa ating panahon, high-tech na. Siguro, tingnan nyo yung mga natin ngayon. Doon sa bahay kasi may nakapaskil ako ron, si Pacquiao at saka si Freddie Roach. Ay sabi nga ron parang isang mga malnourished sila, no? Bumili ako ng 65, ano? Pinaskil ko sa dingding, tawa ng tawa yung mga nakakita. Yan, ano? Sapagkat si Pacquiao kasi ron karga-karga ni Freddie Roach na, ano? Na nakahubad sila, ano? Nakahubad, nakakala mo mga malnourished. Yan. Dala po yan ng tinatawag nating high-tech na ating mga tinatawag na panahon. Ihin po yan. So, lahat, tawa-tawa yung mga anak ko dahil doon sa kanilang cellphone, ay meron pong iba't mga anggulo doon na si Pacquiao, naging Superman, dami. Yan, isin po yan, ano? So, dala po yan na tinatawag nating teknolohiya sa ating panahon na sabing gano'n ay high-tech na. Yan, high-tech na. Kaya hindi na tayo magtataka. Yan, sa ating panahon ngayon. Pero lahat yan ay lilipas. Yan. Nung araw, may sa baryo namin, ibisin ko yan, doon sa aming baya o sa baryo, no? Yan. Magka-radyo ka lang nung araw, sikat ka na. Ikaw na pinakasikat doon, basta may radyo ka. Yan. Kasi dadayuhin ka ng dahil makikinig ng drama. Yan, ano? Kung ikaw ang may radyo. Pero ang antina naman ay ang tarik-tarik yun. Ang taas ng antina. Yan. Nung bandang huli, black and white na TV. Ano po yan, ano? Aba, sikat ka na rin pagka may TV ka noong mga time na yun doon sa baryo. Yan. Kasi noong araw ay bibihira yung ganyan. Yan, may mga radyo, no? At TV. Hanggang sa nauso yung mga radyo puno. Ano po yan, ano? Nako, yugyuga maghapon magdamag yan. Yan. Kasi kasikatan noong araw. Pero ngayon, radyo puno. Yan, hindi napapansinin po yan. Sapagkat iba-iba na po nating mga ano ngayon, ano? Yan. Iba-iba na. So, ganyan po yan. Ang sabi niya to, death and sickness, accident, trahedya, o tigmaan, ito po mga disaster. Ano po yan? Ito po yung mga naranasan na natin. Yan. Naranasan na natin po ito. Itong mga kamatayan, itong mga to ay mga sakit nito ay mga naranasan. At yan naman po ay nasa banal na kasulatan lahat yan, mga kapatid. O, pansinin po ninyo kung ano sinasabi ng aklat ng Ecclesiastes tungkol po yan. Aklat ng Ecclesiastes, kabanatang 3, talatang 10 at 11. Ecclesiastes. Ano yata dyan, ano? Yan. Nandiyan po yan, ibig sabihin po yan, sa aklat ng Ecclesiastes kasi, sinasabi niyan na lahat yung mga karamdaman na itong dumarating sa atin. Ito pala yung pinagkaloob din ng Panginoon Diyos yan, yung mga sakit na yan. Ano bang purpose yan kaya nagbigay ang Panginoon ng ganyang mga sakit? Ang sabi nga, para pagsanayan. Pagsanayan. Yan. Nung araw, pag may sakit ka na tinatawag nating tuberculosis, siya baga, nakakahiya. Kaya kung may sakit ka noon, ako, nagtatago na yung may sakit. Ayaw niyang malamang may sakit siyang tuberculosis. Yan, ano? Yan. Hanggang sa lumala na lang na lumala. At bukod sa roon, ang tuberculosis nung araw, wala pa, hindi pa natuklasan yung gamot. Yan, ano po? Pero sa panahon natin ngayon, huwag na ho tayong mahiya. Yan. Bakit? Naranasan po natin yan, ang iyong lingkod po yan. Nagkaroon po tayo yan.
Kaya lang, hindi naman tayo lumapit ka sa doktor. Yan, ano? Sa sarili nating pamamaraan, ginamot din natin yung ating sarili. Nagkasakit po tayo sa sikmura, ibig sabihin po yan, ulcer, acute na po. Hindi din tayo lumapit sa doktor. Yan. Bagamat matagal tayo naglingkod sa doktor, pare-parehong mag-anak sila por doktor. Ibig sabihin po yan, si Dr. Alba. Yan, ano po. Yan. Pero hindi rin ako lumapit. Yan. Sinubukan ko muna yung aking pamamaraan na advice din ng mga iba ng mga kasamahan ko. Na sabi nga, gataraw na nyo ay mabisa. Tatlong buong gata ng nyo, yun daw ay mabisang gamot. Walang halo kakang gata. Ay sinubukan ko nga, abay mabisa nga. Na hanggang ngayon ay hindi na po nauli. Sabihin po yan, sinusubukan ko lahat. Isip po yan. Marami pa po tayo karamdaman. Yan ano, na inanungan natin ano. Ako ngayon nagtataka naman, itong karamdaman ko ngayon, 2 weeks na, gumastos ako ng 2,000 gamot katakot-takot, ayaw gumaling-galing. Nag-water therapy na nga ako nung isang gabi. Pagdating ko, banat ako ng banat ng ano, dahil isa yan sa ginamit ko noong may sakit ako sa baga noon. Ano po, water therapy. Yan ano po. Nag-water therapy ako. Yan ano. Hanggang sa umaga, hindi pa ako nakainom ng kung ano pa man, o nakakain, nag-water therapy na ako. Ay, ang ginaw. Alam mo naman ngayon, mag-ginaw eh. Ay, ang tubig, ang ginaw-ginaw. Ay, sinisikmura nga ako eh. Yan, isin ko yan. Ay, pero, kinakailangan eh, para ano talaga, may sakripisyo. So, ibig sabihin, lahat pala ito, sabi nga, yung mga sakit na ito, ang purpose ng Panginoon ay upang mapagsanayan. Kaya nga, may gamot na po tayo ngayon sa tuberculosis. Ayun. Ang isa pa sa maano natin ngayon ay yung tinatawag natin sa mga ano itong kinikimo? Cancer. Cancer. Yan ano po yan. Pero may chemo, may kinikimo. Ano? Pero iba naman dyan ay talagang pinapalad. Nasa 50-50 ang sitwasyon natin. At yung may mga sakit sa mga HIV, sabi nga no, kinikimo, ano po yan, ano? Ay may siniswerte, pero talagang maraming minamalas dyan. So, totally, wala pang talagang 100% na gamot na magagamit po natin dyan. So, yung mga aksidente, ano po, ay halos sa pangkaraniwan na lang sa atin. Yung mga aksidente. Yung mga trahedya. Kung minsan yung mga trahedya, alam nyo, may kagagawan tayo rin. Yan, tayo rin. Yan. Kaya, natitibag yung mga bundok dahil sa kagagawan ng tao. Inabuso. Yan, insin po yan. Kaya, isa po yan, nagkaroon ng mga trahedya. Example, may na akong naalala ka pala, yung Titanic. Yan. Nga nung araw, ano? Yung Titanic. Yan. Kung sino nakaalala, na sumikat yung pelikulang yan, na ang bida rong lalaki ay si Leonardo DiCaprio. Yata, no? Ano yan, ano? Yan. Titanic. Okay. Mapahapyaw ko po kayong ano yan, baka hindi po nyo alam ang buong istorya ng Titanic. Sa to po yan, bago nangyari yung trahedya, yung Titanic na yan, may isang manunulat na ang pangalan niya ay si Morgan Robertson. Robertson. Ano po? Siya pong manunulat. Yan. Ang kanya pong nobela ay ang pamagat, Futility, na isinulat ni Morgan Robertson. Yan ano? At noong taong 1889, after 14 years, nangyari yung Titanic. Pero yung pangalan noong sa kanyang istorya, noong barkong yon, Titan. Yan ano? Yung nangyaring trahedya, yung barko yun, Titanic. Puro pa nagkahawig. Pero sa totoo niyan, matagal na po yung na-publish yung, yung aklat o yung istorya. Ibig po yan, 14 years nga after Yan, ibig po yan. Ay, saka ho nangyari ito. Yan, ibig po yan. At ang nangyari mga kapatid, sa totoo yan, marami dapat ang nakaligtas doon. Yan, doon sa pagkakataon yun.
Ay, sa ano pong dahilan bakit hindi ho na kakunti lang ang naligtas? Ay sa totoo lang kasi, ilan lang ang nakaligtas doon eh. Yan. At nung umaga, nung April 14, year 1912, dapat nung umaga, nung 14 pa lang yan, ay dapat ay magkaroon sila ng tinatawag na lifeboat drilling o drill. Yan pero sa hindi malamang kadahilanan, hindi natuloy. Hindi na ituloy ng kapitan. Siguro yung kapitan kulang sa kalaman regarding doon sa pag-drill. Isip po yan, sa lifeboat. Yan. So hindi natuloy. At nabangga doon sa malaking iceberg. Yan yung barkong ito. Yan. At sila naman, dahil sa kulang sa kalaman, sa kasanayan, dahil hindi nga natuloy yung drill, yan, na sa kabila na makasakay ng marami yung lifeboat, yan, kukunti po ang naisakay. Example, yung lifeboat number 7. Yan example natin. Dapat ang kapasidad na may inulan, 65 passenger. Isipin mo yan, Yan, 65. Pero, alam niyo kung ilan ang nailulan lang? Yan, nagsakay lang po ng 21 passenger. Tignan nyo na. So, dapat may nakasakay pang 4 na po na makaligtas pa dapat. Yan, Sumunod, yung lifeboat number 1. Instead na makapagsakay ng 4 na po, nagsakay lang po ng 12. 12 lang. 12 lang po ang isinakay. Yan. Kasi hindi nga nila alam na yung palang kapasidad, 4 na po. Yung mga nakasakay na kasi roon, ayaw na magpasakay. Pagka kumapit ka roon, talagang papaluin ka na. Yan. Kasi takot silang baka lumubog. Yan. Pero kung may knowledge kasi lahat na nandoon, yan ang kapasidad ay 4 na po, ay maaaring kabibilangin pa nila. Pwede pa pala. Yan, isip po yan. So, ibig sabihin po yan, 12 lang ang nakasakay doon na sa instead na 40 passenger. So, kukunti po ang naligtas. Ganun po yan. Kasi, kulang po sa kaalaman sila. Ano pa? Sila po ay, itong pong Titanic, nag-ano po ng tinatawag po nating signal. Nang tinatawag nating ship's wireless radio sign. Yan, sige po yan, yung may sila dyan sa radio, parang communication, na kung sila nga po ay nagkakaroon ng problema, humingi sila ng tulong, parang ganun yun, yan, yung mga barko. Subalit, itong tinatawag na pinakamalapit na barko, itong Californian, ang pinakamalapit doon sa area, na siyang nakasagap noong message noong Titanic. Ang problema, maagang natulog yung operator. Maagang nakatulog. Yan. Nakikita ng mga kasamahan nila na nagsisignal ngayon yung radio. Yan, kaya hindi sila operator. Hindi nila ma-pick up kung anong message yan. Hindi nila alam yan. Kasi wala rin silang knowledge doon sa message engine yan. Dahil tanging operator lamang ang makapagsasabi. Paano nga? Tulog. So, ganun pa man, in-inform yung kapitan noong Californian. Isip po yan. Noong mga nakakita. Sir, sabi nga gano'n, may message yung ganito. Hinahawakan namang nung kapitan, wala namang tawag sa kanya yung operator. So, binawaliwala niya. Pero nung kanaunan, ay naano na rin niya, na nagkapagpasya na siya, natutulungan na. Yun ay April 15 na po. Palubog na yung Titanic. Sa kasalila pa ng action na papunta. Ibig po yan. Kaya pagdating nila roon, wala na. Lubog na. Bakit? Atrasado. Kaya kita nyo na po. Yan. Ito pa po yung ating mga kaalaman tungkol ito sa Titanic. Ito pong ship ito, napakalaki ito. Ito po yung napakasosyal na sasakyan. Meron itong sariling newspaper. At ito po ay
may Atlantic Daily Bulletin. Yan. May sariling printing press ito sa loob ng mismo ng barko. Doon mismo, no? Yan. Nakapaglalabas sila ng bagong dyaryo araw-araw. Kahit nasa loob sila ng karagatan, doon sila sa gitna ng laot. Yan. Ang tawag pala doon sa signal, ano? Distress signals. Yan, distress signals pala yung pandoon, ano? Yan, yung kanila. So, yan po yung ano nila naman ito. At ang tunay na pangalan nitong Titanic talaga, RMS Titanic. Anong ibig sabihin ng RMS? Yan, Royal Mail Ship ang ibig sabihin ng RMS. Yan. Bakit Royal Mail Ship? Sapagkat din nga po ay nagkakarga ito ng mga sulat. Yan, ano po? Yan. Mga opisyal, ano? Na mga sulat. Yan. Tagapagdala ng mga sulat. Ito po sa British Postal. Ibig po yan, mga British Postal Service ito. Yan. Sa katunayan, may 5 empleyado ng postal dito na kasamang lumubog. Yan, ano? Ang sulat na kanilang dala-dala ay may 7 milyong peraso na kasama rin nilang lumubog. Kasama yung empleyadong 5. Ibig po yan. Kasama sila lumubog roon. So, yan po yung ilan sa mga ano nating kaalaman tungkol doon sa istorya ng Titanic. Trahedya po yan. Yan, isa po yung mga matatawag nating trahedya. Dala ng kakulangan sa kaalaman ay dadanas ng trahedya. Yan, tandaan po natin, ano? Tayo rin ay makaranas tayo ng ganito yung maaaring ibang anggulo lang ng mga trahedya. Bakit? Dala ng ating kamangmangan. Yan, maging sa pananampalataya natin, kung hindi po tayo maingat at kulang tayo sa kaalaman, pinsin po yan, ay baka masahol pa rito yung ating abutin. Tandaan po natin, ano? Hindi lunod ang abutin natin, baka sunog. Tandaan po natin, baka sunog ang abutin natin sa nagadagat ng apoy. So, tandaan po natin na ang Panginoon ay talagang ito'y pumapatay din at siya ay bumubuhay. Alinsunod doon sa aklat ng Deuteronomy chapter 32 verse 39. Sabi nga ron, lalo na doon sa mga hindi sumusunod sa kanya, sumusuway. Pero doon sa mga masunurin, nakikinig sa kanya, ay siya po'y nagpapagaling. Sabi nga ron, sumusugat din siya. Isin po yan. Ito po yung panahon na tinatawag natin pagdating ng tinatawag na paghuhukom. Final judgment. Alinsunod doon sa aklat ng Hebrews, chapter 9, verse 27, na sabi nga, na minsan daw itinakda sa atin ang mamatay. Mamatay tayo minsan. Subalit pagkatapos ito, ay ang paghuhukom. Yan. Yun ang mahirap kasi mga kapatid ko minsan, kinatatakutan natin, yung paghuhukom. Kasi, tandaan po natin, yung kung kailan yung hahatulan ka, yun ang medyo pressure ka na. Isip po yan. Kasi, hahatulan ka ganun po yan. So, nakakatakot, napipresyo ka. At marami rito ang maaring mapapahamak sa kadahilan ng hindi nga nila sinusunod yung kalooban ng ating Panginoon, hindi nila pinapakinggan. Alinsunod po sa aklat ng 2 Thessalonians chapter 2 verse 11 and 12. Sabi nga nun. Kaya sila po yung mga pinadala. Sabi nga nun, ipinadala sila. Sabi nga nun, sa kanila ang mga paggawa ng mga kamalian o kasamaan. Isip yan. Kaya para pag ipinahintulot na ng Panginoon na sige tuloy, ayaw ninyong sumunod, ano yan, bahala na kayo. Binibigyan ng karapatan na, ibig sabihin na free will. Yan. Kung yan ang pinipili ninyo, sige, go, sabi nga ron, sapagkat ayaw sumunod. Ibig sabihin ko yan, pero may darating na araw na haharap ang lahat ng ito sa hukuman ng ating Panginoon. Tanda po natin, ano, na haharap tayo. Batay po yan sa aklat ng 2 Corinthians chapter 5 verse 10. Sabi nga no, lahat tayo
upang ipagsusulit natin ito. Magsusulit ang bawat isa sa atin. Doon sa hukuman ng ating Panginoon, sabi nga nun, haharap ang bawat isa sa atin. Upang sabi nga nun, malalaman ngayon, yung ginawa natin ito sa mabuti o masama man. Yan, isin po yan. Yan po ay sabi nga, at yung hindi nasumpungang, hindi naging masunurin, ay ang kahantungan po niya, batay po sa aklat ng Revelation, chapter 20, verse 12 down to 15, dagat-dagatang apoy. Pero, siguro hindi pa kayo nakakita ng dagat-dagatang apoy. Iisip po yan, ano? Ay, imagine na lang po ninyo, yung magsiga lang po kayo sa harapan po ninyo. Yan, ano? Ay, napakainit na. Yung lumapit lang kayo ay madadarang ka na, napakainit. Ayun lalo ay talagang dagat-dagatang apoy na nandoon po yung inyo pong mga kaluluwa. Kung hindi po tayo maging masunurin sa Panginoon. Yan, lalangoy-langoy po tayo noon. Yan. At saka sa katunayan, hindi lang kayo ang nandoon. Lahat po yung kasuklam-suklam na mga nilalang ng Panginoon ay nandoon din. Halimbawa, may kobra doon na nakaganon sa iyo. Didila-dila doon sa iyo. Gano'n. May mga alupihan. Yan, ano? May mga alakdan. Nanong kasama mo. Yan. Sa nagniningas na apoy na yan. Pero, magtataka ka, hindi matutupok, hindi mamamatay. Kasama ka sa hindi mamamatay doon. Yan. Kasi, sabi nga, walang kamatayan. Tayo po wala nang kamatayan doon. Gusto mo mag-suicide? Dahil para matapos na ang hirap mo, hindi rin pwede. Dahil wala kang kamatayan. Isip ko yan. Wala kang kamatayan. Immortal. Sabi nga gano'n, ako. Kaya, hindi po pwede. Kaya, wala nang katapusang paghihirap. Yan. Kaya sabi nga, ang sabi nga sa aklat ng Kawikaan, chapter 1 verse 24 down to 29, tumawag, sabi nga sa iyo, pero ikaw ay tumatanggi. Sabi ng Panginoon. So, kaya doon sa 27, Kawikaan 1:27, pag dumating ang takot sa iyo, ayan na, yan sabi yung gano'n. Pero, dapat, may katakutan ka man o wala, ibig sabihin yan, dapat tumatawag tayo sa Panginoon. Hindi yung kung kailan ka natatakot, saka ka lang lalapit sa Panginoon. Halimbawa, natakot ka na mamatay, abay, kinatawagan mo ang Panginoon, Panginoon, diligtas mo ako. Yan, ay hindi po dapat gano'n. Sa lahat ng oras, sa ginhawa, sabi nga ng tathira, sabi nga ay, kasama natin, sabi nga, tinatawagan natin. Last na isa po natin, isa sa huling verse natin na mababasa, aklat ng Kawikaan, chapter 1, verse 33. Yan. Yung mga naging masunurin, yan ano, matalimihin, sabi nga gano'n, na mga lingkod niya, ay ito po yung mga tatahang kasama ng ating Panginoon. At sabi niya, ang buhay niya ay matiwasay. Sabi nito, matiwasay. Pag sinabi po natin matiwasay, wala pong walang agam-agam po yan. Para bang katulad ng awitin ng parang pamagat ng awitin na sabi nga noon nakalimutan ko na yung awitin. Ayun. May kasiyahan. Kaluluwa ko'y may kasiyahan. Yan. Kaluluwa ko'y may kasiyahan. Ibig po yan, pag may kasiyahan po tayo, ibig po yan, wala ka nang hinahanap na iba pa. Panatag ka na. Wala ka nang, kumbaga sa kontentong-kontento ka na mga kapatid. Yan. Kaya, sabi nga noon na panatag ka, matiwasay ang ating buhay. Yan. Wala ka nang iniintindi. Yan, ganun po yan. So, sa ating mga pagtatapos sa mga kapatid, inuulit ko po, yan. Lahat ng mga bagay sa sanlibutan ito, ngayon ay bago. Ngayon ay bagong taon, hindi po yan. Pero, darating ang oras, lilipas nito. Ano po? Lahat ng lakas natin, lumilipas po yan. Huwag natin ipagyabang ito na sabi nga mananatili yung ating lakas. Yan, magaling ka. Yan, lumilipas po yan. Insin po yan. So, darating ang oras na talagang hihina po tayo. Yan, ano po. So, kung dumating man yung mga karamdaman, itong mga kamatayan, itong mga aksidente o mga trahedya, mga digmaang ito lamang po ay talagang
sinabi na ng banal na kasulatan na kinakailangan mangyari ang mga bagay nito. Yan. Pero hindi pa ito ang katapusan. Yan. At pagdating ng oras, sabi nga ng paghuhukom, na ang bawat isa nga sa atin, sabi nga roon sa 2 Corinthians, chapter 5, verse 10, na haharap ang bawat isa. Sana mga kapatid, kung nandoon tayo na nakaharap isa tayo nandoon, sana'y walang maligwak di isa sa atin. Sana ay kumbaga lahat po sana tayo ay makasama na magkasama-sama tayo, huwag doon sa kumukulong apoy. Yan. Ay sana naman, kung saan nandoon si Abraham, nandoon tayo. Yan po. Yan. Huwag natin kunin yung prinsipyo ng iba nating mga kaibigan, kasi may mga nakausap tayong ganyan, ng mga kaibigan natin. Sanayan lang yan. Ang ibig sabihin, doon sa dagat-dagatang apoy, mainit, katwiran niya, sanayan lang. Sa una lang mainit, pero pagtagal sanay ka na, wala na, hindi sanay ka. Hindi totoo po yan. Yan, kasi magtatagis ka ron, magingit ni magngangalit ang ngipin mo. Yan, sa tindi ng hirap. Sabi nga ganun, ang katwiran niya, sa langit ka, kakunti ka makakasumpong. Kukunti lang kayo ron ika. Kita mo nga prinsipyo malungkot kayo, boring kayo ron. Kukunti kayo Yan, kita nyo na. Ay doon ka sa kapahamakan, ang luwang sabay ang pintuan, ang marami makakapasok, masaya kami ron. Yan, kahit na mainit ang kalagayan namin noon, masaya kami ron. Yan, hindi ho totoo yan. Sa totoo po yan, kabalintunaan yan. Ibsin po yan. Hindi ito po totoo yan. At yung mga nagsasabi ng ganyan, baka dumating ang oras na paghuhukom na at maranasan niya, ay baka isusumpa niya yung sarili niya. Sa totoo po yan. Kaya huwag po tayong maniniwala sa ganong prinsipyo. Sabi ganon. Kaya sa ngayon pa lang, sikapin natin mga kapatid, na sa pagdating na sa paghuhukom, ay sana po tayo lahat ay, kumbaga pasok lahat. Isip po yan. Dan sa ating konklusyon, sabi niya Apostol Pablo, sa 2 Corinthians chapter 4 verse 16, huling-huling talata, sabi ganon, ang kanya raw katawang panglabas, yan, katulad ninyong lingkod, ay pahina ng pahina. Yan, si Brother Willie, pahina ng pahina. Yan, Yan, marami nang ipinagbago sa katauhan ni Brother Willie. Yan, yan. Sapagkat noong panahon niya, kung maglakad nung mapilis. Nung kami po naglalakad-lakad pa, nagangaral doon. Yan, yan. At bukod sa roon, mahalata niyo yung ulo ni Brother Willie. Nung araw ay kapal-kapal. Isip po yan. Yan po. Pero ngayon, ang kapal-kapal na rin po yung yung anit. Yan, sa gitna. Pasensya na, Brother Willie, po. Yan. Katulad ko na rin po yan, mga kapatid, Yan. Ito po, nung araw, maliit lang po yung pinupunasan ko ng pawis. Ngayon, nagtataka ko, natawa sa akin yung misis ko. Ay, sa totoo naman talaga, ang purpose ko talaga, patawanin ko siya. Yan. Sabi ko, nakapagtataka, sabi ko. Kasi, nung araw, sabi ko, parang maliit lang ang pinupunasan ko. Bakit ngayon, lumapad na? Sabi ko, hindi niya alam na talagang ang purpose ko ay patawanin ko siya dahil umabot na rito sa may bandang taas yung ating pong buhok ay unti-unti na pong nawawala. Katunayan naman po yan na talagang lumilipas. Yan na po yan. So, bagamat ang katawang ito, sabi ang ganon, humihina ng humihina, pero ano sabi ni Apostol Pablo? Subalit, ang katawang nasa loob, sabi ang ganon, araw-araw nagbabago. Ano ibig sabihin nagbabago? Lumalakas sa loob. Yan, ano po yan? Dahil kung hindi malakas, bagamat mahinang katawan namin, baka tatamarin na kami, hindi na kami magpapatuloy. Yan, lalo na si Brother Willie. Akit pa kaya sa bundok yan? Hindi na. Dahil sa edad na niya, ano pa bang purpose ni Brother Willie? Ano pang hangarin niya? Kaya nga napag-usapan namin kahapon ng misis ko. Kagabi pala. Yan. Regarding si Brother Willie. Yan. Kasi yung pagpunta mo ron, Brad, baka hindi kayo makapunta, sabi si Brother Willie. Yan. Kawawa naman yung tao, sabi, abala na ron, wala mag-asikaso ron sa bubalyon. Nagtataka rin ako yan sa taong yan. Ang dami-dami na nilang mga properties, ano pa nga rin nila, hangarin pa. May bahay sa Laclo, meron sa Pleasant Hills, meron kung saan sa Sarmiento, kung ano pa, may bugalyon.
Yan, sabi nga ano gagawin niya rin sa mga ano yan? Ay, matanda na siya, hirap na siya. Ano pang gagawin niya riyan? Para ano ba ang purpose? Yan. Tapos, oo nga, sabi kong gano'n. Tapos sabi naman sa akin ng misis ko, sabi gano'n, bakit ikaw gano'n din? Yan. Binilikan tuloy ako, sabi gano'n. Kasi meron din tayong kasi doon sa bukan doon. Yan. At nakabili din tayo ng hotel doon sa kabila na ang purpose din talaga, tayuan sana ng chapel, kaya lang hindi akma sapagkat malalim. Yun, ibig ko yan. Kaya minarapat na ngayon yung lingkod na doon na sa luti ko itinayo yung chapel natin sa Pampalay sapagkat yung aming bangin. Ibig ko yan. Kaya, isa yun. So, ay, preparasyon yan sa mga anak natin kung ano, o nandiyan pa naman ako, yung mga apo natin kung sakali, na ano yan, sila na bahala dyan. Kasi ako'y palipas na, kung sakasakali, sila na lang. Yan, maaaring ganyan din ang purpose ni Brother Willie. Sa totoo niyan, hindi naman sa kanyang sarili yan, sa mga susunod na mga henerasyon. So, ganyan po yan mga kapatid. Tayo gumagawa hindi sa sarili lamang. Yan, gumagawa tayo kaya bagamat mahina ng katawan, yan, kuminsan ay sabi nga ng misis ko, tanim ka pa ng tanim, hindi mo naabutan yan. Ganun ba? Kung ang katwiran mo ay hindi ka na magtatanim dahil hindi ka na makakakain nung itatanim mo, ay mali. Yan, hayaan mo ay yung huling henerasyon ang makinabang, at least malala nila ako na tanim ni Lulu yan, ako ang nakinabang. So, isip ko yan, isa po yun. So, araw-araw nagbabago yung nakatawang na sa loob nito. Yan. Ibig sabihin, yung pananampalataya, lumalakas. Kaya, itong naging dahilan, ibig ko yan, kaya lumalakas, nagpapatuloy sa paglilingkod sa ating Panginoon. Kaya, kahit anumang hirap yan, doon sa Bugalyon, si Brother Willie, nahihirapan yan, sa totoo, hirap din talaga yan. Siyempre, naranasan ko kung gano'ng kahirap ibig ko yan, ang maglalakbay sa kanyang mga kabundukan. Sapagkat sanay po tayo, hindi tayo pinanganak na gintong kutsara po, at sa kabundukan po tayo isinilang. Kaya pag bumaba ka ng bayan, alas 4 ng madaling araw ka umalis doon sa bahay nyo, palusong sa bayan, para mamalingke, yan, araw ng linggo. Pagdating mo ng gabi, alas 8 ng gabi na, makarating ka na ulit. Paspasan yan, nalakad, hindi basta lakad yan. Marathon na lakad yan, isip yan. Sa ilog ka lang dumadaan, patawid-tawid ka na sa ilog. Puro ilog lang ang dinadaanan mo. Naranasan natin po yan. Isip po yan, makakain lang tayo ng ibang klase namang lasa ng pagkain. Isip po yan. So, mahirap yung maglakad. Yan. Katulad yan, bugal yun. Bagamat ano ko yan, alam ko na. Isip po yan. Bagamat hindi ko pa narating yan, sa mga kwento po ninyo, ay alam ko na, hindi na rin ako mamaninibago kung sakali naman loobin ng Panginoon na mapadpad tayo roon. Sana'y loobin niya ng Panginoon na umabot pa tayo. Parang yung gusto na yung Brother Willie, panay tanong Brad, kailan ka ba mag-retiro? Yan, yung retiro ka agad na tinatanong Yan. Pag retiro ko agad yung Brad, 2 taon na lang. 58 na. 2 taon na lang. Ang problema naman yan ito, baka pagdating ng 60 ko, ayaw pa rin pumayag. Ayaw pa rin pumayag yung busing ko. Yan. Sa totoo niyan, kinukuha kasi ako ng ibang agency, inoperan ako ng mga maganda, at bukod sa ron, ang offer pa, bawat isang ulo, kung may maipasok akong kliyente, yan, 1,000. May maganda sana kailang panibagong pag-adjust ko na naman, at hindi ko sure kung magkakasundo kami. Ibig ko yan. Sayang naman yung link of service ko, kasi voluntary resignation ako, ay baka wala akong biyaya makukuha. So, nag-iisip din ako. So, ganun po yan. Brother Willie, malapit-lapit na yung makakarating sa Bugalyon. At loobin ng Panginoon na sana po'y makarating tayo roon. Kahit sa maliit na kaparaanan, tayo po'y tutulong naman. Okay mga kapatid, at pinulit ko po, yan po yung ating sa konklusyon, yung katawan nating panlabas, bagamat humihina ito, sikapin po natin yung nasa katawang nasa loob, sana naman lumalakas. Yan, tandaan po natin, ubod ng matso yung katawan nating panlabas, pero sa loob pala, malnourished naman. Sige po yan, higit natin pahalagahan yung katawan natin nasa panloob kaysa roon sa panglabas. Pero kung kung matso na yung ating katawang panlabas, matso rin yung sa loob. Kasi kung mahina rin yung ating panlabas,
malakas nga yung ating panloob, yan, isipin mo yan, eh baka hindi na rin natin magampanan yung dahil sa kahinaan na rin ng ating katawang panlabas. So, dapat sikapin din natin i-maintain din at maraming salamat naman sa mga advice din sa ating mga kapatid na nagmamahal sa atin na ako talaga may katigasan ni pumisan ang ating mga ulo. Ano po yan? Na hindi ako nagtitake ng gamot dahil nag-ano ko ron sa mga sarili ko. Yan. Ay, ngayon, medyo maganda yung ating kondisyon. Eh, po yan. Maraming salamat sa Sister Odette, Sister Ida sa mga advice niyo na i-continuous ko yung aking maintenance. Yan. Kino-continuous ko na po alang-alang sa pakiusap ninyo. Yan. Medyo normal na itinatakbo. Hindi na, ano na. Dati, madalas ako nahihilo sa mga biyahe. Ano yan? Pagkamat nilagay ko may tubig. Yan naman talaga. Yan. At sunti naman yata sa oras na ito. Yan na, pagkamat na sinusumpong-sumpong tayo, hindi naman grabe. Hindi katulad kung gabi-gabi na nagagalit na si commander ko, hindi siya makakatulog. Ay pati kasi ako, hindi rin makatulog. Dinadalahit ako ng ubo. Pero mukhang niloob ng Panginoon na sa oras na ito, hindi ako dinadalahit ng ating ubo. Ubo po ang nagpapahirap sa akin. Marami po akong iniinom ng mga gamot na, mga herbal, ano. Ayan na. Ay napahili kombinasyon. Ako na po ay napapasalamat. At baka sumpungin na ako nito, hindi na ako makababa. Salamat po at magandang umagang ulit.